Samantala, pinatututukan ng Education Department ang maagang paghasa sa kasanayan ng mga estudyante sa pagbabasa, kahit na sila ay kindergarten pa lamang. Ito'y bilang pagtugon sa lumabas na pag-aaral na higit 18 milyon na junior high school graduates ang functionally illiterate o hindi nakakaintindi sa kanilang binabasa. Narito ang report ni Wina Hesoro. Binigyang diin ng Department of Education ang kahalagahan sa pagpapaunlad sa kasanayan ng pagbasa ng mga mag-aaral simula sa kindergarten upang masolusyonan ang lumalalang problema ng functional illiteracy ng bawat Pilipino. Ayon kay DepEd Assistant Secretary for Curriculum and Teaching na si Jerome Buenviaje, lumalabas sa 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey na higit 18 million junior high school graduates ang itinuturing na functionally illiterate. Matatandaan noong 2023 inulungsan ng DepEd ang bagong bersyon ng K-10 curriculum sa ilalim ng K-12 program kung saan sa rebisyong ito binawasan ng 70% ang bilang ng learning competencies mula sa humigit kumulang na 11,700 ay naging 3,600 na lamang. Binawasan din ang dami ng asignatura upang bigyang pansin ang pagbibigay ng matibay na pundasyon sa mga batang nasa kinder hanggang grade 3, lalo na sa larangan ng pagbabasa, pagbibilang at socio-emotional skills. Isa rin sa tinitingnang sanhi ng functional illiteracy ay kakulangan sa nutrisyon, kaya't nagpalagay ang DepEd ng maayos na batayang pundasyon katulad ng pagkakaroon ng access to early childhood nutrition at strong literacy program sa K-3. Samantala, muling tiniyak ni Education Secretary Sani Angara ang pagtutok ng DepEd sa layuning gawing functionally literate ang bawat batang Pilipino. Iginit din ni Senadora Loren Legarda, ang Commissioner ng 2nd Congressional Commission on Education, ang agarang pagtutok sa pagpapalakas ng foundational competencies ng mga mag-aaral. Posible aniya makapinsala sa pambansang kaunlaran ang malawakang functional illiteracy dahil humahad lang ito sa pagiging competitive ng ating lakas sa paggawa at lumilikha ng mas malalim na social inequality. Sa ilalim ng bagong definisyon ng PSA para sa 2024 FLEMS, itinuturing lang ng functionally literate ang isang individual kung siya ay may kakayahang bumasa, magsulat, magkwenta at umunawa ng binabasa. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.